O Team Raisa, abay na miss si Bimbi Aquino. Yap, naghahanap kaninang tanghali, bakit nga ba hindi araw-araw si Bimbi sa Itbulaga? Ano nga ba yung seryosong diskarte sa likod ng Rising Star Energy? So yun ang ating pag-uusapan. Alam naman natin lahat ng panimula ng linggo ay mas masarap salubungin kapag kumpleto ang ating paboritong low-key powerhouse couple sa pananghalian. Pero kaninang tanghali sa Itbulaga, ramdam na ramdam ng buong studio, lalo na ng buong Team Raisa, ang isang malaking kawalan. Walang matangkad, ultra polite at green flag leading man na pumasok sa backstage, bit-bit ang paboritong matcha drink ng ating Reynang Raisa May Cuangco Aquino. Hahanap-hanapin talaga si Bimbi Aquino. Yap, mismong mga staff and wardrobe stylist at syempre ang ating main pop girl na si Raisa May ay nahuling pasimpleng tumitingin sa pinto ng dressing room. Nag-aamang kung may familiar na bulto ng lalaki na papasok para mag-abot ng paayuda, no? Pero bago magpanik ang buong fandom at bago kayo mag-ingay sa TikTok at X formerly Twitter, kalmahan nyo muna ang mga puso nyo. Hindi nag-away ang dalawa at walang ghosting na nagaganap. Sa katunayan, may napakatalino at napakaseryoso at makasaysayang diskarte sa likod kung bakit hindi araw-araw napapanood si Bimbi sa longest running variety show sa bansa. Ito ang ilan sa mga eksklusibong, informatibo at high-key na nakakakilig na breakdown kung bakit pagiging scarce o madalang ni Bimbi ay bahagi ng isang master plan para sa kanyang karera bilang susunod na Royal Crown Prince ng Philippine Showbiz. O diba, may title na si Bimbi, diba? Ang eksena ng kaninang tanghali ang Missing You vibe ng Queen Raisa or ng Team Raisa. Gawin nating malinaw ang resibo. Sa studio kaninang Lunes ay karaniwang hyper at puno ng energy dahil bagong salta ang mga host mula sa kanilang weekend rest. Pero kanina, may kunting sana nandito siya, energy na hangin. Ayon sa mga inside source mula sa dressing room hallway, napansin ng mga stylist na medyo tahimik ang ating aling maliit habang inaayusan ng kanyang buhok. Karaniwan kasi kapag Lunes at alam niyang darating si Bim, excited itong pumili ng kanyang pastel or conservative dress or dun sa kanyang wardrobe dahil alam niya na very strict at protective ang peg nitong si Bimbi. Nang tanungin ng isang senior staff kung bakit tila matipid ang ngiti ni Raisa, nagbiro mga kasama niya sa Team Raisa, hinahanap po yung paboritong kape at yung taga-ayos ng mic niya. Namula naman agad ang ating main girl at nag-focus na lang sa pagre-review ng kanyang mga spill. Kitang-kita na kahit ilang araw lang nang hindi nakakasama o sa harap ng camera, ang impact ni Bimbi sa buhay at energy ni Raisa hindi na maipagkakaila. Ramdam ng buong produksyon na kapag nandun si Bimbi, may ibang klase ng ningning at inspirasyon ang dala ng ating Reyna. So ang ganitong panuntunan ng showbiz, bawal ang overexposure. Ngayong dako tayo sa seryoso at informatibong aspeto ng ulat na ito. Bakit nga ba nalilimitahan ang paglabas ni Bimbi Aquino Yap sa Itbulaga kahit pa ito ay pinakasikat at pinag-uusapang trending paksa sa internet ngayon? Ang sagot ito na ay simple ngunit napakalalim. The anti-overexposure strategy para sa isang rising star. Sa industriya kasi ng telebisyon, kapag may isang baguhan na sumisikat na talento na pumatok sa publiko, ang unang instinct ng ilang production ay isaalang-alang. Isa lang ito araw-araw bawat oras sa lahat ng segment hanggang sa magsawa mga tao. Pero ang pamilya Aquino, lalo na ang queen of all media na si Miss Chris, ay alam naman natin na alam na nila yung pasikot-sikot ng pangmatagalang kasikatan. Narito, meron po mga tatlong dahilan kung bakit hindi nagpapakita si Bimbi araw-araw ay ang pinakamatalinong desisyon para sa kanyang career. Ang pagpapanatili ng premium at mystery vibe. Kapag ang isang artista ay nakilala ng publiko araw-araw na nagpapatawa, sumasayaw o nag-host, daan-daang nawawala ang tinatawag na mystery factor. Ang pagiging madalang ni Bimbi ay nagbibigay sa kanya ng isang premium image. Hindi siya isang karaniwang nakikita lang sa kung saan-saan. Siya ay sa kaganapan o isang event na dapat abangan ng mga tao. Ang bawat pag-upo niya sa panel ng Itbulaga ay nagiging espesyal dahil alam ng mga manonood na limitado lamang ang kanyang oras. So ito yung tinatawag na pundasyon ng excitement at anticipation. Ang psychological na mga manonood, lalo na sa mga Gen Z netizen, mas hinahanap-hanap natin ang mga bagay na hindi natin nakukuha ng madali. Ang diskarte ng management ay gawing uhaw ang mga fans sa interaction ni Raisa at Bim. Dahil hindi siya pumasok ngayong Lunes, ang buong fandom ay nag-aabang bukas ng Martes o sa mga susunod na araw. Ang engagement, ang tweets at ang paggawa ng mga TikTok edits
ay mas lalong gagana dahil sa pananabik. Ito ang tinatawag na supply and demand sa ekonomiya ng kasikatan. So number 3 na rason, oras para sa pagsasanay at personal na paglago. Si Bimbi, bagamat may natural na karisma at dugong maharlika sa showbiz, itinuturing pa rin isang mag-aaral sa larangan ng live variety hosting. Ang hindi pagpilit sa kanya na sumalang araw-araw ay nagbibigay sa kanya ng sapat na spasyo para mag-aral, mag-rehearse at asikasuhin ang kanyang edukasyon at protektahan ang kanyang kalusugan. Ayaw ng kanyang management na makaranas siya ng burnout sa murang edad ng kanyang seryosong career. Ang kasaysayan ng Itbulaga. Ito na, ang pagtutulad sa alamat ni Tony Gonzaga para mas lalo nating maunawaan yung discarding ginagawa ng Itbulaga. Kailangan nating buklatin ang saysayan ng Philippine Television at balikan ang naging takbo ng kanyang karera sa isa sa pinakamalaking host sa bansa ngayon, ang ultimate multimedia star na si Tony Gonzaga. Noong unang bahagi ng dekada 2000, si Tony Gonzaga ay nagsimula lumipat at gumawa ng pangalan sa Itbulaga. Noong mga panahon yun, sariwa pa sa kanyang sikat na I Love You Piolo commercial. Nang tanggapin siya sa Dabber Cards, hindi siya agad sinalang ng Tape Inc. Mga Itbulaga executive araw-araw. Yun yung historical parallel. Yun yung Tony Gonzaga era noong taong 2000. Ngayon sa Bimbi Aquino Yap era naman, yung strategy nila guesting and special appearance twice, thrice week panelist. So yung naging resulta, ultimate multimedia star, future prince of media. Ang diskarte kay Tony noon, si Tony lumalabas lamang sa mga piling araw o sa mga particular na segment kung saan ang kanyang kakaibang komedya at hosting skills ay talagang mapapansin. Ang production ay hindi nagmadali na ibuhos ang lahat ng kanyang exposure. Ang bunga ng diskarte dahil hindi pudpod o gasgas ang mukha ni Tony na araw-araw na airing. Bawat pasok niya sa stage ay laging may dalang bago at sariwang energy. Ito ang nagbigay sa kanya ng sapat na momentum para maging isang napakahusay na host bago siya tuluyang lumipat sa mga malalaking primetime show. Si Bimbi sa kasalukuyan ay sumasailalim sa kaparehong royal training. Ang Itbulaga hindi lang isang trabaho para sa kanya. Ito ay isang universidad at tulad ng pag-aalaga na ginawa ng Itbulaga kay Tony noon, si Bimbi ay unti-unting hinuhubog upang kapag dumating yung tamang panahon, handa na siyang hawakan ang pinakamalaking programa sa bansa ng may sapat na galing at hindi pagsasawaan ng madla. So yung talahan na yan ng kanyang exposure at epekto sa publiko para sa mas malinaw na napang-unawa kung bakit effective yung kasalukuyang setup ni Bimbi, dahil nga yung may mga paghahambing kasi, 'di ba? Yun yung tinatawag na parang ayaw nila na magkaroon ng overexposure kay Mr. Bimbi, and panahon din po niya yun para po mag-ensayo. Kaya yun po yung isa sa pinakamabigat na rason kung bakit po hindi natin araw-araw nakikita si Bimbi Aquino Yap, para ma-miss nyo, para ma-miss din ni Raisa. 'Di ba? So kayo po ba isang ayon sa strategy na ito? Mag-comment kayo sa comment section.